Nag-start nakakatuwa. na kami when we After yes, the after story the- conference. Was it after the story? That was conference? November. And also the yung parang trade event. Wow! Okay? So anyway, guys, finally, yun nga, kinikwento ko nga, day 90 na pala ng taping, pero para kay Sid pala, day 1 lang. Day 1 pa lang pala, with reshoots daw. Siyempre, just trying to make it pinapaganda. better. Oh, yeah. Oo. No, speaking of pinapaganda, my best friend Eman, yung nakita pa lang namin a little bit about the teaser and how inspirational this series will be. So, gaano kahalaga na may best friend Eman tayo sa sa kabila ng mga nangyayari ngayon? Ladies first! Well, for me alam niyo naman na lumaki ako sa harapan ninyo and Yes. marami akong family dramas na ginagawa when I was younger. And ngayong medyo tumanda na ako, yun yung hinahanap ko. And I was actually really praying for a project like this na something na kakausap sa mga iba-ibang klaseng manonood, nanay, tatay, even yung mga grandparents and mga kabataan, especially ngayon na kailangan natin sila mag-guide in our own little way, di ba? And ang maganda dito is kakausapin lahat ng viewers, makakapag-reflect sila, and hindi ito about a certain religion, pero about a higher being na parang i-guide kayo as your moral compass. Wow. And lahat tayo at this point in our lives, and estado ng ating bansa, estado ng ating mundo, kailangan natin ng guiding compass, kailangan natin ng moral compass. And Wow. sana in our own little way, ma-inspire and maturuan ng ating mga kabataan at ang mga manonood through this show. Parang na-bless na ako sa sagot mo na yun. Buo-buo! May gusto ka pa ba idagdag doon? Nasabi niyo na lang. Ayun nga eh. Actually, Oo. totoo yun yung compass, spiritual, moral compass, guidance. Yun yung mabibigay ng show namin sa lalo na sa mga kabataan ngayon na kailangan ng guidance. Dahil kung ano na nakikita natin sa news, anong napapansin natin sa nangyayari sa Pilipinas, sa buong mundo. So, yun, pinagsisikapan namin na gawin tong show na to para mas makaguide sa mga tao. And sinabi mo sa story conference, you need this. Ikaw mismo, personally. Kamusta no? Nag-grind ka na, no? Nag-tape ka na nito. How did this help you? It ignited my soul. What? Naku, Sid, kailangan tapatan mo yung soundbite na yun. It ignited by... Hindi, Paano? totoo. Darating ka rin sa punto ng buhay mo na parang maliligaw ka rin eh. Parang sa dami ng pinagdaanan mo, parang yung passion mo minsan hindi mo mahanap sa puso mo. Napapansin mo yung mga ginagawa mo, yung mga trabaho mo, parang hindi ka satisfied, hindi ka content. Dito ko nahanap sa show na to yung hanapin ulit si God sa buhay ko. Wow. And doon, nagkaroon ulit ng reason kung bakit ko ginagawa lahat ng to na parang for the glory of His name. Wow. And Sid? Yes, yun na nga eh. Good luck. Yeah. No, this is you're just, filming, starting to film. No, this is like what, my fifth day. Fifth day. Yeah, we're just really polishing this scene. Wow. So So this is a yeah. big scene. it's one of the first ones. Yeah. Oh. So we really need to put everything into it. And how are you putting everything into your character? Wow, little by little, one day at a time. Sino Try ba to siya? figure it out. Sino ba siya? Interesting actually Oo. yung character niya. Kailangan panoorin ng... Yeah. Kamusta yung- Kamusta ang Alan? Ang character mo. Masaya. Masaya siyang gawin. Pero sino siya? Sino siya? I don't know how to explain it without Spoiling it? Yeah, giving away anything. My character, let's just say, has always been present since the beginning, and he knows what he wants, and he's here to take it. Okay. Very mysterious. Oo. So, si Ruth is... Si Ruth naman ay isang masayahin na babae. She is also very responsible. Although lumaki siya sa kulungan kasi yung tatay niya ay isang criminal when she was younger. So maaga rin siya naulila. Pero what's nice about her is, actually isa siyang Pilipino. Alam mo yun, yung pag sinasabi nila na very resilient yung mga Pilipino. Oo. Yun, ganun si Ruth. Isa siyang babae na puno ng, kahit na gano'ng kahirap ang buhay, puno pa rin siya ng pag-asa. Oh, wow. At pagmamahal. Like, she always sees the good in everything.
And Despite. yes, and meron din siya kasing anak na PWD, Yes. anak namin, si Miriam, and she's deaf and mute. So, also, yun din yung mga makikita ng ating mga manonood. Siguro may educate din sila na meron tayong tinatawag na Filipino Sign Language. Wow. So, we do yung mga sign language habang sinasabi rin namin yung mga dialogues. How did you prepare for yung sign language? Did you take up yung mga workshops for it, classes? We did a session with our coach, pero meron din Oo. kaming coach na nandito on Nice. the set. Yes. So, medyo mahirap siya kasi nagsasalita kami, memorize mo yung linya mo, but at the same time, kailangan mo rin aralin Ine-express yung mo sign through language. Itong FSL. dalawang to, na-challenge din niya. Oo nga. Parang sayaw. Kung yung daddy mo, nakulong dati, ikaw din. Ang karakter mo rin. Nakulong din siya. May masama siyang past. Masalimuot na past. How are you dealing with that? Like as Mateo in the series? Nakaka-relate naman ako. Nakulong din ako before. Pero hindi naman sa kulungan. So sa perfect rehab. ka pala talaga. O, diba? Diba? O, so, Ganun hindi, talaga pero yun. really, I mean, bubog ito at nahuhugot mo from your past. Sana wag. Pero minsan dumadaplis ba? At nakakatulong sa role mo. Nakakatulong. Sino ba si Eman? Ang best friend nating lahat. Yes, Oo. ng lahat ng tao. Oo, yun din ang kailangan nilang malaman at makilala kapag nanood sila ng show na to. And siguro, pag nanonood sila, habang nanonood sila, matatanong din nila, oo nga no, sino nga ba talaga si Eman sa buhay ko? And then, tayo, we will all have different answers kung sino talaga si Eman sa buhay nating lahat. And isa pa pala and dahil nga sasagutin natin yan, parang may mga cameos daw na aabangan. Maraming. Nakaset up yung show in a way where we have to have a lot of cameos. Oh, and wow. that's the And continue guests. stories. Yes. Oo. I love that. Kailangan abangan. Sobrang astig ng mga cameos namin. Oo. Maski kami excited kami kapag nalalaman namin na kasama namin sa show. Wow. And speaking of the cameos, so yung mga kasama rin talaga sa serye na regular, which Mitch Valdez, we also have, of course, Ryrie. Hello! Hello. Ayun si Ano Ryrie. naman? Oo nga. Si Miriam. Oh. Child wonder din. Magaling mag-memorize ng linya tsaka sign language Sige. yan. Grabe. Mm. Paano mo pinaghahandaan yung role mo? Ano po, pag sa sign language naman po, meron naman po akong coach na nagtuturo po sa akin. Kaya alam ko naman po yung sign language. Ayun. Dahil meron naman po akong coach. Pinanood mo ba si Ate Shaina nung bata ka? Lira! Lira! Yung matanda na si Ate Shaina, mama mo na. May kasama rin namin dito, syempre, sina Mama Ay Dala sa Alas. Oo. Pwede naman sabihin. Bilang isang madre, tama ba? Ay, hindi pa pala pwede sabihin Ay. yung isa pa. Pero si Mama Ay, yes, kasama po namin. Wow. Sa side mo. Medyo na medyo nakita ko yung behind the scenes with you and I and it was heavy. Grabe, how was the scene like? Mahirap, pero sobrang thankful ko kay Miss Ai, lalo na pag sa mga heavy scenes namin, tinutulungan niya ako, na-motivate niya ako, niyakap niya ako. Parang sinasabi niya sa akin yung mga kailangan i-feed sa akin sa character ko para maging into the zone, in the zone ako. Sobrang helpful niya and supportive ni Miss Ai. Grabe. Can we share the airing date na po? Or not Wala. yet, this summer? Malapit na. Malapit Kaya na. po kami ay non-stop na sa pagtitiping dahil malapit niyo na pong mapanood ang My best friend, Emma. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you.